Muli magandang araw sa inyo mga kapatid kay Kristo na sumusubaybay dito sa ating munting channel na Kuya Seng o Brother Seng. Well, sana nasa maayos kayong kalagayan. Sana kayo na nanonood dito ay naghahangad nga na makilala ang Diyos, magkaroon ng personal, genuine, legit na relasyon sa Diyos. Hindi yung para lamang mag-angking may Diyos pero wala. Mahalaga na magkaroon ng tunay na ugnayan ng tao sa Diyos. Hindi yung 'pag nagsimba ka lang, nag-abuloy ka lang, nagbasa ka lang, kumanta ka lang, nakarinig ka lang ng pangaral o kanta, naka-Diyos ka na naman. Pero yung Diyos na inaalok ni Kristo, yung mananahan ang Espiritu ng Diyos sa inyo, bababaan kayo katulad ng kanyang mga alagad na kasama ka ng Diyos lagi at ginagabayan, dinidiktahan ng dapat mong gawin at dapat na pangunawa sa mga bagay-bagay. So nagtitimpla ka ng kape, o anong ginagawa mo, naggagamas, nagda-drive, nanonood ka sa social media, kinakausap ka ng Lord. Ganyan ho yung pagkakaroon ng genuine na relasyon sa Diyos, parang anak mo o asawa mo. Pero 'di ba ang anak, asawa minsan magkakahiwalay kayo, may lalakarin ka o may lalakarin siya, pero itong God na ito lagi mong kasama ito kahit hindi ito nawawala. Yan yung pinangako ng Jesus Christ na bababa ng Holy Spirit yung mga alagad na kasakasama nila ito saan man sila magdako. Kaya sila ay may kapayapaan, hindi sila makamundo na, hindi na sila naghahangad ng katanyagang karangyang kapangyarihan, tunay na nabibig na sila, paggamit na sila sa Diyos, lumalayo sa kasalanan. Yan yung mga basic na makikita mo sa tunay na lingkod ng Diyos. Hindi sila makapera, hindi sila mahalay. So tunay na namatay, nagsuko na ng buhay, tumatalikod sa kasalanan, tunay na tinanggap si Kristo, tunay na nagsisi sa kasalanan at tumatalikod na tunay sa kasalanan at nagiging patotoo ni Kristo sa matuwid na pangangaral, pangungontra sa maling aral, tunay na pagmamahal, tunay na nagbababala, tunay na nagpapaalaala sa lahat. Yun ang tungkulin, okay? May mapakay o hindi. Wala, bagamat ang ating channel ay hindi natin alam kung paano mapapalago. Well, hindi pa naman natin masabi, Lord, palaguin mo ito because ito is sa iyo. Hindi katulad ng ibang mga kakilala at mga kasamahan namin na talagang ang lalaki ng mga followers nila, lalo na sa ibang bansa, ng mga matutuwid na balanseng mga ngaral talaga ng Diyos. Okay, diretso po tayo doon sa topic natin dahil ngayon ay Holy Week, nag-celebrate ang buong daigdig na kakristyanuhan sa Roma at kung sa Italia at kung saan-saan at dito sa Pilipinas, mga bansang halimbawa Ireland, ganun din medyo mga biblical din na Christianity sila. Okay? So dito po ay kinikilala rin si Jesucristo bilang tagapagligtas at dito po sa Pilipinas may Holy Week at Semana Santa, isang linggong ninilay, pananahimik at pag-iisip ng mga bagay na ginawa ni Kristo nung siya ay namatay sa krus para tubusin ang tao sa kasalanan. Namatay siya, ibinigay siya ng Ama sa lupa sa mga tao na sasampalataya sa Kanya. Yung hindi naman lahat sasampalataya. Okay, kung sino lamang talagang susuko, matatanggap kay Jesus, edi yun lang maliligtas at lalakad ayon sa nais niya na makakapasa sa requirement ni Jesus Christ hanggang wakas magiging tapat sila. Hindi sila magpapagamit sa kaaway o hindi sila magiging patuloy na nagkakasala. Okay, so yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, okay, at siya ay namatay, isinakripisyo ang buhay niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, binigay ang bugtong na anak na si Jesus upang sino man sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alok ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ang hindi lamang iyon. Baka akalain natin, buhay na walang hanggan, tanggapin ko siya, yun lang. Hindi wala siyang intensyon na baguhin ako. No, may intention si Kristong baguhin tayo, gawing representative niya tayo, matuwid, banal, perfect, magpapalago tayo, magpapaakay sa matuwid na taga-akay upang maganap natin yung pinagagawa ng Diyos. Hindi pwedeng pawindang-windang ang buhay natin. Hindi pwedeng hindi tayo lalago. Hindi pwedeng ang kinakain natin ay gatas lang o iniinom. Kinakailangan hard food, sabi nga ni Pedro o ni Pablo, na kinakailangan nagpapalago na kayo. Hindi pwedeng hindi kayo lalago. Kasi kailangan ng paglago upang kayo ay maging bibig at maging patotoo ng Diyos. Kung hindi kayo lumalago at lagi kayong bagsak at lagi kayong masama ang buhay at walang Holy Spirit sa inyo, paano kayo makakapagpatotoo? You will not be a good witness for God. Okay? Hindi nyo malalabanan yung mga gawang mali, hindi nyo malalabanan ang kasalanan o maitutuwid man lang yan. Kaya itong Semana Santa, Holy Week ay
linggo nagsisimula Palm Sunday, kung saan yung palaspas, yung mga branches ng papasok sa Jesus sa Jerusalem, at gaganapin na niya yung kanyang matapos siya mangaral. Nung isinilang siya, nangaral, binautismuhan, nangaral, nagpagaling, tapos tinuro niya yung lahat ng gawa siya ng mga alagad niya. Tapos ito na yung mangyayari na pumasok sa Jerusalem at sumakay sa asno, maliit na kabayo. Tapos ay naglatag yung mga taong naniniwalig sa kanya o naniniwala sa kanya at sa Diyos na ng mga branches o mga dahon sa kanyang dadaan na parang red carpet, pa for the king, isang hari, kasi siyang parang inintroduce, pero hindi siya yung parang hari ni David o ni Herodes na o may mga kawal pandigma. Siya ay hari ng kalangitan, okay? Siya ay maghahari sa buhay ng tao. So ngayon, siya ay nilatagan ng mga tao ng mga dahon at papasok sa Jerusalem. Hosanna, Hosanna, na anak ni David, Hosanna in the highest. Yan yung sinasabi sa Bible. So yan yung Palm Sunday. Kaya nagsisimula, lalo na sa mga Romano Katoliko at sa ibang relihiyon, meron silang ganyan na tayo, ang mga evangelical din ay nagsa-celebrate din ng sarili nila sa ganyang pangyayari. Okay, bagamat ito ay nasimulan sa Roman Catholic, pero dati na itong ginagawa ng mga tunay na Kristiyano na inaalala din nila, pero hindi yung ganitong isang linggo, dahil ang ating gobyerno ay nagdeklara ng holiday nga ito na Holy Week. So lengteng season, kaya ibig sabihin tayo ay nagninilay sa panahong itong isang linggo at bakasyon, iba walang pasok. So pati school, mga trabaho, nagbabakasyon na naman iba ang ginagawa. Iba ay nagbibisita sa mga iglesia, sa mga simbahan, ganun sa mga practice ng mga Katoliko, ganun. Hindi sa evangelical na bumibisita, pero ewan ko kung may gumagawa noon na isang malaking grupo ng evangelical na let's say born again, mga Pentecostal, dinadalaw nila yung kapatid nila sa ibang lugar pag ganitong season. Ayan ang bibisitahin, yung gawain naman nila hindi church structure, kundi parang dausan lamang ng gawain. So kaya wala silang ganun. So itong Holy Week, maraming iba nag-aalala, nagpepenitensya. Gusto ba yan ng Diyos? Siguro talakayin natin sa ibang ginagaya kasi nila yung paghihirap ng Panginoon, at sila ay naghahampas din ng sarili kung paano hinahataw si Kristo ng matinik na bakal na susugat ang likod niya. So pinaparusahan siya. Yung tao nagpapalo din ng ganun para siguro mapatawad sila sa kasalanan nila o panata nilang katapatan sa Diyos, o gusto nilang gumaling ang karamdaman ng ibang kaibigan, o mahinihingi sila o kamag-anak nilang kasagutan sa panalangin hinihingi nila. Kaya sila nagpepenitensya, ang ganyan. So maraming nagaganap pag Holy Week. Siyempre, merong yung iba nga, yung mga Katoliko nga, 'di ba? May mga passion sila, nagbabasa yung iba sa labas ng church. Yung ito ay isang inaawit na paulit-ulit na kasaysayan ni Kristo, okay? At paghihirap niya sa krus ng Kalbaryo. Tapos meron ding ano pa ba? Dito ay sila lumiliban sa pagkain, nagfa-fasting. 'Di ba? Pag Biyernes naman meron namang 7 last words, okay, 'di ba? Yung sa mga evangelicals ganyan. I don't know sa Baptist may ganyan, sa Methodist meron din ganyan, at sa iba, at sa Catholic meron din ganyan. So inaalala yung 7 winika ng Panginoong Jesucristo nung siya ay nasa krus na, okay? Nakasama doon yung ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Ako ay nauuhaw, naganap na, tawarin mo sila, hindi nila nalalaman ng kanilang ginagawa. Anak, itong iyong ina, itong iyong anak, yung mga ganun. Yun yung mga 7 last words ng Panginoong Jesucristo na ina-explain, ganun. Naalala ko, tayo noon, nag-explain tayo ng ilang dyan, o yung 7 yan, okay? Pag Biyernes Santo, or minsan yung isa niya, noon ako ay ina-assign din. Pero sabi ko nga, ang Holy Week, pag-aalaala sa Semana Santa ng paghihirap ng Panginoon, yung mga naganap ng mga pangyayaring yun. Paano siya iniharap kay Pilato, iniharap kay Herodes, paano siya sinaktan, pinarusahan, sinaksak, paano siya nalibing, nung Black Saturday, okay, paano siya yung Biyernes,
na itinuturing na 3:00. So kung paano siya namatay at kung paano kinuha ang kanyang, nandun na sa Bible lahat yun, sa Mateo, Lucas, Juan, Lucas. So hanggang siya ay inilibing hanggang Sunday, Easter Sunday, yung muling pagkabuhay niya. Yung kung paano pumunta sila Magdalena, sila Mary doon sa libingan niya, wala na, andun yung anghel at siya ay nawala na rito, sabi ng anghel. Ngayon napakita sa mga alagad na nagtatago dahil natakot nung nawala si Jesus at namatay. So napakita siya, pinakita niya yung butas na kamay niya at yung tagiliran niya na nasaksak, at saka at nagbilin siya nung umakyat sa langit na babalik siya at ipangaral at ibautismuhan at pangaral yung aral niya at antayin ng Holy Spirit, magpatuloy sa pag-aakay. At lahat ng itinuro ng Panginoong Hesus ay dapat ituro. Hindi lang yung pagkilala sa Kanya, kundi yung tamang pamumuhay, yung mga babala niya, sino ang tunay na maliligtas. Ibig sabihin, yung ipinangaral ng Panginoon na pamumuhay na nais niya, yung aral na tama na nais niya, ayun ang ipangaral at ipamuhay. Habang iniintay ang pagdating niya, o pag namatay tayo, ligtas ang ating kaluluwa. Ituro sa tao paano magkakaroon ng relasyon sa Diyos, paano magkakaroon ng buhay na wala hanggan, paano ang pamumuhay na tuwid, tama, banal, paano ang paglayo sa kasalanan, paano ang tamang paglilingkod, paano ang pag-handle sa isang iglesia, ng Diyos talaga. Siyempre marami iglesia, merong iba't ibang aral, iba't iba ang ritual. So ano yung gusto ng Panginoon, no? So nandun itinuro na ng mga alagad niya. Okay, lumitaw na sila Pablo, namatay na si Judas na nagtaksil, traidor, pinalitan na siya, at nagpatuloy mga alagad. So ito'y pag-aalaala lamang sa paghihirap ng Panginoon, pagpapakasakit niya sa krus noon, ay yung ginawa ng Ama na pagliligtas sa mundo. Anong dapat nating maging damdamin, gawin o maging tugon? Yung iba nagbabait lang, o merong iba, 'di ba, kasama rin dito yung mga nagiging ginagawa ng tao na hindi sila kumakain ng masarap, bawal ang karne, ganon. At kasi yun nga, bilang pagsasakripisyo ng mga masasarap na pamumuhay, iban muna, pero pagdating ng Sabado, Linggo, tira kain na. Tapos yung iba nakapagsisi na, pero balik yung iba. Sana naman wag na magbalik sa kasalanan. Sana maintindihan natin kung anong pamumuhay na nais ni Kristo, na wag na magpatuloy sa kasalanan, patuloy na paggamit sa Kanya. Pero maganda yan sa Pilipinas, napapaalalahanan tayong tumigil at manood ng mga yung nangyari kay Moses, yung ginawa ng Diyos ng Passover, ginawa ng pagligligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Moses sa mga Israelita, yung the Bible, history ng mundo, ng creation. No, yan ang paborito kong pinapanood nung ako ay medyo kabataan, nung nakakilala ako sa Panginoon, mga 1986. Tapos taon-taon, 'di ba, sa mga GMA, ABS-CBN, sa mga radio, sa mga television, mapakinggan mo yung mga verses, mga Bible verses, yung mga aral, yung mga mangangaral, kahit doon sa mga television mapapanood nyo, na tayo napapaalahanan ng kung ano ang Diyos, ano ang nais ng Diyos sa buhay ng tao, ano ang ginawa ni Kristo, ano ang pinagagawa sa atin. Yung iba wala silang ganyang mga parang ritual o activities, pero nakatutulong ito para mapaalalahanan tayo na kahit paano isang linggo sa ganitong mga panahon ay naaalala natin, nakakapag-isip tayo. Ang tao nakatutok lamang sa kabanalang katuwiran, no? Pero sana after ng linggo ng pagkabuhay, tayo ay sana gawin talaga natin pinagagawa ng Diyos. Pero marami ibang tao hindi nasusumpungan ng tamang lakad pa rin sa Diyos. Aantayin na naman nila tuwing linggo, magsisi, balik kasalanan, ayaw tuwirin ng kasalanan. Aantayin na lamang ang susunod na Semana Santa, magpapanata, magsisisi, ng todo-todo, pero babalik na naman. So hindi yun ang nais ng Diyos. Ang nais ng Diyos talaga maging matuwid tayo, maging patotoo niya, maging lumayo sa kasalanan, maging tuparin ang pinagagawa ng Diyos sa pag-aakay sa mahihina, sa mga natisod, maging tayo ay ilaw na susundan ng mga taong walang Diyos, walang relasyon, mga taong mga nanghina, pampalakas sila. Tayo ay representative ni Kristo. Tayo ay asin at ilaw, hindi dilim. Tayo ay tagapaglaban sa dyablo dito sa mundo, tagapaglaban sa aliporsi ng dyablo dito sa mundo, sa mga maling aral, maling mangangaral. Tayong gagamitin talaga ng Diyos if we have the Holy Spirit. Pag wala, ay tatamad-tamad ka. Pag wala, hindi ka magnanais magbago.
Kaya mahalaga yung babaan tayo ng Holy Spirit. Isa yan sa main na karakter o dapat merong essential yan na mahalaga na meron ng tao. Dahil kung wala, sabi ng Panginoon, no? Ang taong walang Espiritu ng Diyos, wala pa kay Kristo. Yes! Oo, tinanggap mo siya. O, yun ang requirement, tanggapin natin siya. Pero, antayin niyo yung mga signs na dapat magpasa inyo. Antayin niyo yung marka. Ay, yung iba, hindi na mahalaga yung marka. Hindi na yan. Maraming bulok na aral na hindi ro nakapagliligtas yung may Espiritu ka ng Diyos. That's, yes, yung pagsampalataya mo. Pero, mapuproof na ikaw ay na kay Kristo if you have the Holy Spirit. Yun. Hindi nananatili sila sa isang binukang bibig ng Panginoon sa paglayo sa kasalanan. Hindi nila ginagawa. Ginagawa naman daw pero hindi sila seryoso. Hindi nila pinangangaral. Dahil gusto nila ipangaral yung hindi mawawalan sila ng mangangaral. Ay, ng mga mapapangaralan. They love to preach kaya gusto nila maganda lang sa tenga ipipreach nila. Hindi sila tunay na mangangaral ng Diyos kasi hindi nila pinangangaral yung tamang aral. Na ang tao ay magsilayo sa kasalanan, kung takot ka mangaral, man-pleaser ka, hindi ka God-pleaser. Ay kita man sila kung yun naman ang makapagliligtas sa kanila. Yung iba, 10 taon, 20 years, hindi niya pinalago at ayaw niyang palaguin kasi nga baka masaktan. Hindi ka mangangaral ng Diyos. Kaya kumbaga, mahalaga yung mga essential na meron ka, karakter, yung pagbabago, mahalaga yun, yung transformation, kailangan makita yun sa buhay mo. In order to prove na talagang tunay ang faith mo, hindi patay, genuine, na ikaw ay lumalayo sa kasalanan, na ikaw ay tunay na asin at ilaw, hindi dilim. Yun ay mga essential marka. Kung wala ka ng mga ganung marka, how can you tell? Madaling sabihin may Diyos ako, madaling sabihin nagsuko ng buhay, pero hindi makita sa buhay natin, hindi maluwalhati ang Diyos. Walang patunay ng pagbabago, walang paglago, tuloy sa kasalanan. Sabi ng Panginoon, ang taong nagpapatuloy sa kasalanan, wala pa yan kay Kristo. Ganon din yung walang Holy Spirit, wala pa kay Kristo. Wala yung signs ng pagiging tunay na Kristiyano. Wala naman tayong relasyon pa pala, nakikirelasyon lang. Kalulungkot, maraming baluktot at iba't ibang aral sa mundo. Anong dala mo? Dala ng aral mo ba yung aral ni Kristo at ng kanyang mga alagad? O sarili mong aral? O minana mo sa kung saan sino-sinong mangangaral? Tama ba aral nila? Baluktot ba aral? Dinagdagan ba? Binawasan? Nagkarelasyon ka ba sa Diyos? Yung mga dapat mong tanungin. Dapat maging honest ka, hindi yung puro ritual ka, kaloob, pagbibigay, paglilingkod, pero wala kang relasyon sa Diyos. Ang alam mo may relasyon dahil ikaw ay nagsasamba, ikaw ay nag-aabulo, ikaw ay gumaganap ng mga ibang tungkulin ng pag-aakay. Pero sabi ng Panginoon sa pagdating ng paghukom, maraming magsasabi ng aral kami, kagaling, nagpalayas kami ng demonyong kagaling, nagpagaling kami ng may sakit kagaling, kami ay nag-ala propeta ang galing, kami ay gumawa ng dakilang bagay sa pangalan ng Diyos ni Kristo. Wow, ang galing-galing, di ba? Ang galing. Pero ito sasabihin ko, sabi ni Kristo, hindi ko kayo nakikilala, lumayas kayo sa aking harapan mga mapaggawa ng masama. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon maliligtas, kundi yun lang. Yun lang, tumutupad ng kalooban ng aking Ama sa langit. Matthew 7:21. Yes, marami ang pagtupad sa kalooban ng Ama sa langit. Meron ka bang pagbabago? Transformation? Tunay, ha? Meron ka bang tunay na paglayo sa kasalanan? Tunay. O meron ka bang tunay na pagtalikod sa kasalanan? O baka wala. Baka ikaw ba'y tunay na patutuo ni Kristo o dilim? Ikaw ba'y nagbalik baboy? O ikaw ba hindi na nagbalik baboy? Ikaw ba ay tunay na asin at ilaw? Ikaw ba ay tunay na nag-aakay? Ikaw ba ay tagapagpalakas na mahihina? Ang dami niyang kalooban ng Diyos. Hindi ka na ba makamundo? Yung iba, tuloy sa kasalanan, hindi itinutuwid. Pero nagbabayad lamang, nagsisisi. Sabi ng Diyos at ni Kristo, bago kayo maglapit sa Diyos, bago kayo maghandog, mag-alay ng kanta, handog o kung anumang awit, o di kaya pagsamba, ay ayusin niyo muna yung mga sarili ninyo. Hindi ka tanggap-tanggap kung tayo may kasalanan, nasa kasalanan tayo, di natin tinutuwid. Niloloko lang natin ang Diyos. Ang pagsunod sa Panginoon, tunay na pagtalikod sa sarili, tunay na pagsunod sa Panginoong Hesus, tunay na pagsisisi, tunay na pagpapasakop. Iba hindi lang believer kundi follower ni Christ. So ang Semana Santa makakatulong sa atin para maalala natin kung anong ginawa ng Panginoon at kung ano nais niya. Huwag tayong makinig sa maling aral na ito ang nais ng Diyos. Tingnan nyo, magbasa kayo ng Biblia. Huwag kayong magsisimba doon sa mga, o dadalo sa mga gawain sila lamang nagbabasa. Basahin ninyo. At itanong ninyo sa mga tamang taga-akay kung tama ba, kung anong pangunawa dyan. Minsan nandoon na rin. Lumayo sa kasalanan. Hindi na kailangan i-explain yan. Okay? Ituwid yung pagkakamali. Hindi na kailangan i-explain yan. Magtiwala sa Diyos, tanggapin si Kristo, hindi na kailangan i-explain yan.
namamali. Kapag namamali yung mangangaral, ililid niya kayo sa mali, sa paggawa ng kasalanan, hindi pagtutuwid, hindi pamumuhay ng ayon sa nais ng Diyos o pagsunod. Yan ang mali, diyan kayo mamamali. Kaya nandyan, magsaliksik tayo at talagang hanapin natin ang Diyos.